Okay. So, tama ba to? Wait lang guys, palalakihin ko lang yung board ko. Para... Paano ba to? Mangyan na naman ako. Namamangyan na ako. Wait lang po ha. Paano ba yung board? Okay, ito, nakita ko na. Get started. Ganito ba yon? Or ganito? Or ganyan? Hindi, ayaw eh. Oo. Dapat marami bago ko mapalaki yung board. Okay. So, accept. Yan, accept natin. Accept natin lahat. Okay. Para, guys, hihingi ako sa inyo ng ano ha. Sa mga umakyat, hihingi po ako sa inyo ng alam mo yon, anong tag dito? Ng suggestion dun sa magiging topic natin ha. Kaya mag-ready kayo, maghanda kayo mga kapatid, okay? So maraming salamat po and let's start for our topic today. Wait lang, bakit wala pa rin? Paano ba yung boarding dito mga kapatid? Ayaw sa board eh. Paano ko ba mapalaki yung board ko? Ayaw niya eh. Wait lang po ha. Okay, nakita ko na. Eto. Okay. So mga kapatid, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ako ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat binibigyan niya tayo ng matatag na pananampalataya at kingdom na hindi nasi-shake. So magsimula po tayo sa ating topic ngayong gabi. Okay? Ang topic po natin ngayong gabi is Ephesians chapter 1 verse 1 to 10. Okay? Ano po ang sabi dito ng sorry. Kanino pang mic ang bukas, guys? Ay, kay Al. Wait lang po ha. Okay na? So guys, mga kapatid, let's start to our topic tonight. Ephesians chapter 1 verse 1 to 10. The Lord said, "Greetings from Paul, an apostle of Christ Jesus. I am an apostle of Jesus Christ because that is what God wanted." Now, kung babasahin nyo ang Ephesians, may nakalagay doon na prologue. Okay? Yung prologue, yun yung pinakataas niya, guys. Diba Galatians, tapos Ephesians ba yun? Colossians. Philippians, tapos eto Ephesians. Kung babasahin niyo to, eto. May sinasabi dito si Paul. Okay? Ito po yung pinaka-prologue, yung parang pinaka-pangunahing pagbati niya sa ating mga saint or churches. And we are the church. Pakinggan nyo ang sabi ng Panginoon. Greetings from Paul of Christ Jesus to God's holy people, saint living in Ephesus. Believers who belong to the Christ Jesus. Mga kapatid, lagi yung tatandaan na hindi lang ito para sa panahon ng Ephesus. Alam natin at sinabi ng Panginoon sa kanyang salita sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, all word of God is breathed by God. So ibig sabihin, ang lahat ng salita ng Diyos ay tama at tamang pagtuturo para sa lahat ng tao. So isinulat lang ito ni Paul nung time para sa Ephesus. But kung kiniklaim ng bawat isa na you are saved by grace, dapat kiniklaim mo rin that God is hated by sin. Okay? Galit siya sa kasalanan. Pakinggan po natin. Ephesians chapter 1 verse 2. Grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. Isang muling pagbati at pagpapala, kapayapaan para sa galing sa ating Diyos Ama at sa ating Panginoong Hesukristo.
Spiritual blessings. Mga kapatid, tinalakay dito ang bawat isa na naka-receive ng biyaya, gift. Papakinggan nyo na hindi lang ito sa panahon ng Ephesus nakaranas ng biyaya by gift. Ang bawat isa sa inyo ay nakaranas, even ako, ng biyaya, gift from the Lord, living God. Pakinggan nyo. Purihin natin ng Diyos at ang Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo, ibinigay niya sa atin ang lahat ng pagpapalang espiritual mula sa langit. Mga kapatid, when we say ibinigay lahat, we are the most important before God. I never ever lie. That's why I have boldness. Kaya minsan iniisip na ng taong mag-pride ako. Kasi hindi ako tumitigil. O, di ba? Ang focus kasi nila is accusation better than alignment. Okay? Ang focus na nila ay tao, hindi na Diyos. Hindi na po sila nakafocus sa salita ng Diyos, which is alignment. Kaya nakafocus na sila saan? Accusation, which is to a person. And this is not discipleship. This is not discipleship. This is war. And you war between the living God. Kasi kalooban ng Diyos ang pinapahiwatig niya. Tingnan niyo ang sabi. Pinagkaloob sa atin. When we say sa atin, mga kapatid, makakaya ba ng isang tao na gawin ang ginagawa ng Panginoon every day, the Son of Man is the Lord of Sabbath. Nung nandito ang Diyos, ang ating Panginoon, at siya ay namumuhay dito, lagi niyong tatandaan. He always teach the Word of God. Walang palyado yon. Umaga, gabi, He teach every day. Now, mga kapatid, tayo sa bawat araw, walang palya ang pagtuturo. Ang mga kapatid ninyo dyan, sina Ma'am Lynn, guys, yung effort na ginagawa ng bawat isa kahit busy sila, that is gift from God. Tandaan niyo po ito. Kung bakit ang isang taong yan ay matatag, because His kingdom, Hebrews chapter 12, cannot be shaken. Okay? So, ibig sabihin po mga kapatid, kung paano namuhay ang Panginoong Hesus, nagtuturo sa atin ibinigay ang ganong lahat ng spiritual gift better than to other people. Okay? I am not a content creator. I am not just a sharing of the Word of God. I am nothing without Him. I am nothing without Christ. So, kita nyo sa bawat araw, mga kapatid. Okay? Kung ano ang pagpapala na ibinibigay sa atin at ibinigay ang espiritual mula sa langit. Pakinggan nyo. Bago pa man yan likhain ang mundo, pinili na niya tayo, para maging banal at walang kapintasan sa paningin niya. Paano tayo nakakapamuhay? Bakit tayo nakakapamuhay ng maayos? I am not a fornicator. Itinigil ko ang pagiging sexual immorality na tao. All my desire is my Lord than all of these things in this world. Without Him, I am nothing. Without Him, we are nothing. So sinasabi dito, kaya natin nakakayahan makapamuhay ng tamang pamamaraan sa Kanya. Before the world began, God chose us any better than to other believers. Kaya kita nyo, this is battle. Tandaan nyo mga kapatid, never ever kayong papatol sa mga taong hindi gising spiritual. Why? Kasi ibinigay na sa atin ang lahat ng biyaya o gift ng Panginoon para malaman mo na battle to, hindi sa kapwa. Ang kalaban mo ay hindi mo nakikita. Tingnan nyo how I react in the gift of God. Hindi ko sinasayang ang biyaya ng Diyos. Hindi ako nagiging ma-pride.
Kung ang tingin sa akin ng tao ay pride, kasi nga, the way I teach ay hindi pabor sa kanila. So, hindi na discipleship yung papasok dito eh. Accusation, better than to, as accusation, ang pinipili, better than to alignment. Amen? When we say blessings, walang problema po dyan. Ang biyaya ay biyaya kung pera. Pero kung maghahangad ka ng gusto mong makapasa ng ganito, gusto mong makapasa ng ganyan, kapatid, yan na nagiging masama ang tao sa pagiging greed ng bawat tao. Kaya kita mo yung binigay sa ating biyaya, karunungan mula sa langit. Meron tayong self-control. Okay, sorry po, yung mic. Okay, magsimula po. Sabi dito, pakinggan natin. Pinili niya tayong para maging banal at walang kapintasan sa paningin niya dahil sa pag-ibig niya. Hindi po dahil sa pag-ibig natin sa Diyos. Dahil sa pag-ibig niya. Nung una, Ephesians chapter 1 verse 5. Una pa itinalaganan niya tayo para maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Ayon na rin sa kanyang layunin at kalooban. So ito po ay layunin na ng Panginoon kung bakit tayo Guys, pansin nyo, walang problema if the ministry is belong to the living God. Walang problema dyan. But if that ministry is pleasing people, that is not from God. Why? Tingnan nyo ang nangyayari sa tao. If God warns one time, at the second time, the third time, that's not from Him. Kapag ang ministry ay hindi nakikinig ng isa, dalawang beses, pangatlo, hindi yan para sa kanya. Walang problema sa ministry. Ang nangyayari, nakukurap kung ano yung kalooban ng Diyos. Okay? Now, dahil sa kakayahan ng ibinigay sa atin ng Panginoon, dahil sa kakayahan at talino na ibinigay sa atin ng Panginoon, binigyan niya ang bawat isa ng biyaya. And that's we called kingdom of God. Na humanap kayo sa bawat ministry, ang laging sentro niya na ministry, pulpit, pews. But we are not focused to the things that we seen. We focus to the things that unseen, which called kingdom of God. Kaya sinabihan tayo ng Panginoong Diyos sa John chapter 3. Truly I say to you, you cannot seek the kingdom of God until you are born again. Luke chapter 17, because the kingdom of God is inside of you. So sinabi ng Panginoon sa Ephesians chapter 6, if I am not mistaken, this is spiritual battle. Tinapos ng Panginoon ang battle sa bato at ipinasok niya sa iyong isipan at puso kasi ang battle ay spiritual. Mga kapatid, kung babasahin niyo ang Old Testament, ang lahat ng ang lahat ng propeta na tinawag ng Diyos diyan, mamamatay tao, pumapatay, lumalaban. Okay? Ang mga propeta that time, katulad ni David, di ba? Pag may pinatay sa kasamahan nila, papatayin din ni David. Okay? Mga mamamatay tao. Pero tingnan nyo sa atin, ang mahigpit itong generation to. Why? This generation, hindi ka pumatay as in physical, but hatred sa iyong puso is a murderer. A murderer. Mahigpit po itong generation tong mga kapatid. Okay? Kaya tayo binalaan ng Panginoon, guard your heart at everything. Okay? Why? Your heart is deceitful. Ang puso mo, guys, ganito yan ha. Maniwala kayo. Nakakaranas po ako, pag alam kong hindi galing sa Diyos, always check your heart. Why? Isama niyo sa dasal niyo, Lord, ano man po ang mangyari, pag nagkakameron ako ng pride, humble me before your throne. Anong gagawin sa'yo ng Diyos? He will challenge you for your behavior. And He will challenge you for your character development. Ito na yon.
ang bawat nangyari sa bawat isa, ramdam ko na to mga kapatid. Sa time sa gabi, pag naka-live sina Sir Jo, okay, sina Sir Jo, nakakaramdam ako, the way I talk to other, para akong, alam mo yon, talagang, para akong pinuno, yung parang gano'n ang tingin ko, para akong pinuno, gano'n. Ngayon, ang bawat dasal ko, Lord, yung parang, alam mo yon, never na akong tumatanggap ng payo ng iba. Parang gano'n na yung nangyayari sa akin eh. Tuwing gabi. Hindi pa po nangyayari to ha. Hindi pa nangyayari yung bago ako i-humble ng Panginoon. Ngayon, bago mangyari yung, bago mangyari ang lahat, bago mangyari yung paninira, lahat na ng accusation about sa akin, hindi pa ako ina-humble dyan ng Diyos. Pero nung nangyari yan, doon ko na-realize na nagkakameron ako ng pride. Kasama sa dasal ko, Lord, before your great white throne, humble my heart. So dito ko na-realize na hindi sa bawat araw kailangan mong magsalita. Okay? Hindi sa bawat araw kailangan mong i-depensa ang sarili mo. Anong kailangan mo? Manahimik. Kaya mga kapatid, na-realize ko lang, sinabi ng Panginoon sa 2 Corinthians, you say that the wisdom comes from God. Yes. And that wisdom cause people to have pride. Ngayon, na-realize ko talaga na kapag ikaw ay malayo ang puso, hindi mo mararamdaman na nagkakameron ka ng pride. Why? Nirarush mo yung gusto ng Panginoon na siya naman dapat ang control. Sabi ko nga po sa inyo, kung kami ng Panginoon sa bawat araw, araw-araw po akong tumatanggap ng pagpapakumbaba. Araw-araw akong tumatanggap ng pagkakamali. Pero ang tingin nga ng tao ay hindi focus sa alignment ng Diyos, kundi focus sa accusation. Kaya yung biyaya na ibinigay sa atin ng Diyos, doon kayo mag-focus. Why? Kasi yung biyayang yan, dyan kayo ihahambol ng Panginoon. 2 Peter chapter 3 verse 16 to 18, the Lord said, grow in the knowledge, wisdom of Jesus Christ. So, ibig sabihin, this is all people na kailangang mag-grow, hindi para turuan ang iba. Magturo, walang problema. You need to grow every day to your life. Yun po yung na-realize ko. Walang problemang magbigay ng payo sa bawat isa. Napakaganda nun. Kasi talagang sinabi ng Diyos, magtulungan kayo. Pero always focus to your life. Galatians chapter 6, the Lord said, each of everyone should carry of their own burden. Talagang kanya-kanyang buhat ng pighati. So, alam nyo, sa totoo lang ha, kasi nung time na hindi na-open, or nung time po na laging bukas itong ating, anong tag dito? Itong ating comment section, pinapatulan ko talaga yung mga parasi. Ngayon, dito ako nagkamero ng, alam mo yon, ng lalong peace sa Panginoon. Kasi dito ko na-realize na hindi po pala laging sa bawat araw, kailangan mong pumatol. Minsan kailangan mo lang talagang manahimik. Hayaan mong ang Diyos ang gumawa. Magpatuloy tayo. Ano mong sabi dito? Ephesians chapter 1 verse 6. And this bring praise to God because of His wonderful grace. Kita nyo? Sa ipinapakita natin sa Diyos at sa mga tao, nasa sa tao na po yan at wala. Nasa Diyos na yan at wala na sa tao. Nasa sa kanila na yan kung ano ang kagustuhan nilang gawin. God gave that grace to us freely. He gave us that grace in Christ, the one He loves us. Guys, kita nyo, the one He loves. Kita nyo ang pagmamahal ng Diyos sa tao. Ang anghel ho, sa totoo lang hindi ko po alam na ang anghel pag nagkasala, diretso hatol. Ang tao hindi ko alam na ganun pa lang binibigyan ng awa ng Diyos. Sa totoo lang po ha, hindi ko alam na ang tao ay kinaawaan ng Panginoon ng sobra-sobra. Kasi wala akong alam sa salita niya before. He gave us this grace as freely, but also have a free will. And free will is representing of God's love. May gift at nagre-represento ng pagmamahal talaga ng Diyos. At may free will, nagre-represent pa rin ng pagmamahal ng Panginoon.
Asan ka doon? Nasa grace ka lang ba at wala ka sa, or both binibit-bit mo? Kaya pinapayuhan tayo dito mga kapatid, pakinggan nyo. Ephesians chapter 1 verse 7. In Christ, we are made free by His blood sacrifice. Ito na yun. May freedom kayo sa Panginoon. Alam niyo kung bakit hindi ako nakikinig sa mga tao the way they talk about how I dress? Ganito? How I put anything in my hair, in my neck? Because I know that people is not obeying the Lord. Yes, I put every day this kind of suit. But in privately, I obey Him. I fear Him. I respect Him. I love Him. Pag kaming dalawa lang, ha? Never akong gumawa ng ayaw niya. Ayaw niya ng sexual immorality. I never do that anymore. Kaya, alam mo yon, kung bakit I have freedom in God, in the Lord, kasi the way I walk in this world is not a Gentiles, but a spiritual Jews. Okay? So by His blood, I am free. So huwag kayong makinig. Kasi ang religion ganyan bawal ganito, bawal ganyan. Yan ay nakadepende kung paano ka lumakad sa masamang mundong to. Yan ay nakadepende kung paano ka mamuhay ng tama sa mundong to. Hindi yan dahil, yes, masama ang manamit ng talagang halos. Pero yun ang masama, yung halos lantara na hindi nakikita ng ibang tao. Halos makita ng ibang tao, yung ganon. Pero alam mo yun, yung ganitong pananamit, ganitong ganyan-ganyan, hindi, ihaharap ko to sa Diyos Ihaharap ko to sa Diyos. At lahat ay ipapakita ng Panginoon sa screen na kung paano ako namuhay. So, hindi ito nakadepende sa ibang tao. Nakadepende ito sa blood na sakripisyo ng Panginoon, pero irerespetuhin mo yon. Okay? Kasi marami dyan, oo, nakasuot ng ganito, nakasuot ng ganyan, pero paglabas, private, may ginagawang cut, di ba? Diyan na nagkakamero ng patagong kasalanan. Kaya pakinggan nyo ang sabi ng Diyos. We have forgiveness of sin because of God, right? Riches grace. Ephesians chapter 1 verse 8, God gave us the grace fully and freely. With full wisdom. Guys, pakinggan nyo. Pakinggan nyo ha. Ang totoong may biyaya ng Diyos. Pakinggan nyo. Tatagalugin natin. Tingnan nyo ha. Ang taong nakareceive ng grace ng Panginoon kung gaano katalino sa Diyos. Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tinubos tayo na ang ibig sabihin ay pinatawad ang mga kasalanan natin. Napakalaki ng biyayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos, binigyan niya tayo ng karunungan at pangunawa. Ang tao pong nakareceive ng biyaya, grace ng Panginoon, nakareceive ng pangunawa at karunungan. Tingnan mo ang mga taong hindi nakareceive ng karunungan, pero receive ng grace, but they don't have wisdom. Sapagkat ang isip ng mga taong yan ay patay. Okay? The spirit is dead because they don't want to hear the word of God fully. Kita niyo ang taong nakareceive ng grace? Alam ang karunungan at pangunawa sa salita ng Diyos at alam ang ayaw ng Panginoon. Amen? Ito ang sinasabi sa atin ng Diyos, mga kapatid. Kung bakit tayo sinasabihan ng Panginoon at pinapayuhan na makinig sa kanyang biyaya sa bawat araw. Tingnan niyo para maunawaan ang kanyang lihim na plano na nais niyang matupad sa pamamagitan ni Kristo pagdating ng itinakdang panahon. Eto na yon. He is here. We have wisdom. The Son of Man is here giving us a righteous wisdom bago sunugin ng Panginoon ang mundong to. Kita nyo, binigay niya ang biyaya para maunawaan natin ang lihim niyang plano. So, ibig sabihin mga kapatid, may plano ang Diyos.
May lihim siya na gustong malaman ng Diyos para sa lahat ng tao. Kung bakit kita nyo, maniwala kayo, wala kayong maririnig lagi sa mga taong makamundo, we are saved by grace. How do you live? How do you live? I will ask you. Save you by grace. How do you live? If you live like the people of the world, you are not saved. Because the one who out in this evil world will be saved. Okay? Tingnan nyo ang sabi. Pagdating ng itinakdang panahon, at ang plano niya ay pag-isahin ang lahat ng nasa langit at nasa lupa at paisailalim sa kapangyarihan ni Kristo. Guys, this is wisdom. Ito na nga yun. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. So, ibig sabihin, mirror to ng buhay ng bawat isa. Kailangan ang isip mo ay nasa heaven. Nasa way ng heaven. At yung heaven, kung paano kung paano yung mirror na gusto ng Panginoon, yun yung ibinibigay niya sa... Kaya, anong sabi doon? Kailangang nasa plano ng Diyos kung paano ka mamuhay. Tingnan nyo ha, ipinasailalim sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Lagi niyong tatandaan, sinabi ng Panginoon sa James chapter 4, ang lahat ng mabuti ay galing po sa Diyos. Lahat ng mabuti at makakabuti sa buhay ng Panginoon, James chapter 4, ay galing po sa Diyos. Hindi po yan galing kay Satan. Kasi si Satan, ayaw niya na mamumuhay ka ng tama sa masamang mundong to. Pakinggan nyo. Ephesians chapter 1 verse 11. In Christ, we were chosen to be God's people. God had already planned for us to be His people. Because that is what He wanted. Wala pong coincidence dito, mga kapatid. Bakit ko nakilala si Sir Joe, si Ma'am Papsi, si Ma'am Nika, si Ma'am Bless, si Ma'am Jane? Bakit sila matatag sa Panginoon? This is not coincidence. Alisin nyo yan sa isipan nyo. Walang coincidence sa Bible. Maghanap kayo sa Bible ng coincidence, wala pong coincidence. Tadhana. Okay? Mga kapatid, maniwala po kayo sa hindi. Kailangan ng taong mamuhay ng tama sa mundong to bago bumalik ang Diyos. Yun po ang kagustuhan ng Panginoon. Because when you are in Christ, you cannot love darkness. Ayaw mo ng kasalanan. Sa totoo lang po ha, ayaw kong mag-sin. Nagigrieve ako. Nagagalit ako pag nagkakasin. So, ganun ang tingin sa atin ng Diyos. Pag tayo ay nagsisin, nagagalit siya. Okay? So, dahil ayaw niya tayo nagsisin, nagkameron tayo ng pangunawa. Sa biyaya ng Panginoon kung ano ang tama at mali. Pakinggan po natin mga kapatid. Because, and He is the one who makes us everything agree with what He decide and wants. Ephesians chapter 1, verse 12. We Jews were the first to hope in Christ. Ito na yon. I am spiritual Jewish. Ma'am Bless is spiritual Jewish. Sir Joe is spiritual Jewish. Why? Circumcised by spirit. Romans chapter 2, verse 24 to 28. Binanggit dyan, a true Jewish is born physically, but a true Jews is born circumcised by the heart. So, ang mga taong nabago ang puso, na circumcised sa spirit ng Panginoon, nagkameron ng respeto, takot, fear is the beginning of wisdom sa Panginoon, dyan nagsimula ang wisdom, ang grace, ang pangunawa. So, kita nyo, as a Jews, so we are spiritual Jews. We were the first hope in Christ. Why? Tayo ang kayang magturo sa mga tao ng tamang landas at pamamaraan sa kingdom citizen mentality para sa Panginoong Hesus. Kung bakit hindi namin pwedeng itigil to? Mahal namin ang Panginoon at mahal din namin ang tao. Titingnan ng ibang tao na, alam mo yon, masyado kang ma-pride, masyado kang ganito,
Pero hindi yun ang iniisip mo. Ang iniisip mo, hindi mo piniplease ang tao, kundi ang Diyos. Galatians chapter 1 verse 10. If I am pleasing people, I will not be a servant of God. Guys, lalo sa mga bago. Laging yung tatandaan ng pagmamahal ng Panginoon ay laging may kaakibat na justice. Ayaw niya na na-offend ang Diyos. Naniniwala kayo? The Lord don't want to offend. Maniwala kayo. I will lose my soul kesa ma-offend ang Panginoon sa ginagawa ko. May Diyos tayong ayaw ma-offend. Maniwala kayo. Bakit po ayaw ma-offend ng Diyos? Ito na yon. Sumusunod ka sa Diyos publicly sa harap ng maraming tao. Pero privately, gumagawa ka ng mga patagong ayaw niya. He is offended by that. He is very, very offended by that. Maniwala kayo. Ngayon, sinasabi sa atin dito, kasi tayo ang hope sa Panginoon para ilantad ang kasamaang nangyayari sa mundo, we were chosen so that we would bring praise God in all His glory. Tingnan nyo ha, dahil tayo ang chosen ha, pinakamahalagang mananampalataya ng Panginoon. Ipapakita ngayon natin yung glory ng Panginoon sa tao. Why? Hindi tayo katulad ng mga tao ngayon na kapag nagkameron ng accusation sa bawat isa, manlalaban. Tingnan nyo, kailan ako lumaban? Ang gusto ng Panginoon, manahimik ka. I am in control. Ganon ang gusto ng Diyos. Shut your mouth. You don't need to prove to anyone. I control everything. Why? Hindi po ako nakikiayon sa sistema ng mundo. I am not worldly people. Yung mga taong nandyan, hindi yan worldly. Ang mga kapatid natin yan, matatag sa Panginoon, they are not worldly people. Lumalakad sila ng kalooban. Kung naghihirap ako, nagsasuffer din po ang bawat isa sa mga yan. Okay? Kaya sinabi doon sa natapik natin sa 1 Peter chapter 4, ang sino mang tumatanggap ng paghihirap sa mundong to, ay tinatanggap ang pagtigil sa pagkakasala. Kaya niyong hindi magkasala sa isang araw. Maniwala kayo. Ano lang kailangan mong gawin? Shut your mouth. Shut your mouth. When Jesus is here, He don't talk to anyone outside in the will of God. Sasagot lang siya kapag sa will ng Panginoon. Okay? So, alam mo yon, kapag ang kausap mo ay worldly, hindi mo kailangang dumaldal. Kasi worldly yan. Makakagawa pa ka pa ng mga kasinungalingan. Ang kailangan mo lang is manahimik. Kaya kapag worldly, kunwari may worldly ako makakausap, kunwari pupunta akong labas, bibili ako sa ganito, tapos magtatanong-tanong sila ng ganyan, hindi ko na hinahabaan. Okay? Hindi ko na hinahabaan ang aking pakikipag-usap. Why? Kasi nga po, makakagawa ka ng mga bagay na ayaw ng Diyos. Pakinggan nyo. The Lord said, Ephesians chapter 1 verse 13, it is the same with you. You hear the true message, the good news about the way God saved you. Katulad nyo. Narinig nyo ang good news ng Panginoon para masalba kayo. When you hear that good news, you believe in Christ. And in Christ, God put His special mark on you by giving the Holy Spirit that He promised. Ito yung nasa ulo nyo. Ito yung special mark. May respeto. Ito yung batas na sinasabi sa Hebrews chapter 10. Basahin niyo sa Hebrews chapter 10. May binanggit doon, I will put the law in my people in the future, into their mind and into their heart. Ito na yung special mark. Kung bakit takot kayong gumawa ng ayaw ng Panginoon. Ito yung nakaakibat na parang may something na pumipigil sa'yo na mali yan. That is the special mark of the Lord. Spiritual battle. Pakinggan nyo. The Spirit is the first payment that guarantees we will get all that God has for us.
then we will enjoy complete freedom as people who belong to Him. Freedom! Kaya hindi ako nakikinig sa payo ng ibang tao, lalo na't kapag worldly. Okay? Hindi ako nakikinig sa taong magpapayo sa akin, lalo na kapag kita ko ang pamumuhay ay worldly. Why? Ibinigay na sa akin, sa inyo ng Diyos, ang complete freedom, hindi para magkasala, kundi para sa Kanya. Okay? Kita nyo ha? He gave us complete freedom with joy who belongs to Him. Dati namumblema ka ng mga bagay na makamundo. Ganito ako guys, umiiyak ako dati sa pera. Iniiyakan ko ang pera pag wala na akong pera. Ganyan ako noon. Ngayon, hindi ko kailangan ng pera. Kailangan ko ay ang Diyos. Ang pera, sakayan darating ng maayos kung may Diyos ako. Magiging maayos ang biyaya kung inuuna ko ang Diyos. Okay? Walang masama sa pera kung nagagamit ng maayos. 'Di ba? Complete freedom with joy. Ganyan tayo kamahal ng Panginoon. Pakinggan po natin. The goal for all of us is the praise of God in His glory. 'Di ba? Ma'am Ria, naka-live po ako. Ano pong sabi? The goal. Ano pong goal natin dito? Hindi para itaas ang pangalan ko? Hindi para itaas ang pangalan ng bawat isa? Para ibulgar ang darkness na nangyayari sa kasamaan ng mundo. Kasi inaagaw ng tao ang papuri na dapat sa Diyos. Okay? Kaya kita nyo, ang glory, ang goal natin, ay ibigay sa tao, hindi sa kapwa-tao, ang papuri na dapat ay sa Diyos. Ang nangyayari kasi, ang bawat tao, nagfo-focus sa tao, at doon nagtitiwala, imbis na magtiwala sa salita ng Panginoon. 'Di ba? Kaya ano ang sabi dito? Pakinggan nyo. Paul's prayer. Okay? Ephesians chapter 1 verse 15. Kaya mula nang mabalitaan ko ang pananampalataya nyo sa ating Panginoong Hesus at ang pag-ibig nyo sa lahat ng pinabanal, walang tigil ang pasasalamat ko dahil sa inyo. Mga kapatid, bakit hindi ako tumitigil dito? Bakit hindi tumitigil ang mga taong yan sa pagtuturo, pag-share ng salita ng Diyos? Tingnan nyo ang dasal ni Paul. Kaya nung nabalitaan niya ang lahat ng tao na pinapabanal, bawat generation to ha, hindi lang yan sa panahon ng Ephesus, panahon ng Acts, panahon ng Kaanites, or kung anumang panahon yan, bawat panahon ay binibigyan ng pahintulot ng Diyos na pabanalin. When we say pabanalin, from worldly to heavenly. From worldly to kingdom. From darkness to light. Aayawan mo, magagalit ka sa kasalanan kasi ayaw ng Diyos niyan. Anong sabi? Pamula nung nalaman ni Paul na ang sulat na to sa bawat generation, okay? Ang pag-ibig ng bawat isa ay lumalago. Doon siya mas lalong naging masaya. Why? Love is not about our feelings. Love is pain. Love is pain. Kasi kung mahal mo yung kapatid mo sa Panginoon, lalo't hindi kayo mag-asawa, do not commit adultery. Kasi ayaw ng Panginoon pagdating sa pagmamahal, ay binabali natin ang kabatasan ng pagmamahal niya. Love is pain. Okay? Kaya anong sabi? Nung lumalago ang pagmamahal, diyan na yan, malalaman mo na ayaw ng Diyos tayong gumawa nito. Ayaw ng Diyos na tayo ay gagawa. Guys, may sinabi ang Panginoon sa Matthew chapter 18. Kung ikaw na kapatid mo, ikaw ang dahilan kung bakit nadapa ang kapatid mo sa pagkakasala. Mas magaling pa sa yung itali ang leeg, magdikte at itapon sa dagat. Mga kapatid, maniwala kayo. Mas gusto ko pang madapa ako sa sarili kong kasalanan kesa padapain ko ang ibang tao sa kasalanan dahil ko. Alam ko yung kagustuhan ng Diyos.
Tapos alam mo yung kagustuhan ng Diyos, ikaw pa ang magiging dahilan ng madapa sa kasalanan niyan. Why? Lustful desire. Passion. Kita nyo? Kaya nung tayo ay lumalago sa pagmamahal, anong sabi? Walang tigil ang aking pasasalamat sa Diyos dahil sa inyo. Nagkakameron tayo ng pagtanggi sa ating mga sarili. Anong sabi dito? At lagi kong pinapanalangin, hinihiling ko sa Diyos, Ephesians chapter 1, verse 17, okay? Ang dakilang Ama ng ating Panginoong Hesukristo, na bigyan niya kayo ng karunungan at pangunawa mula sa banal na Espiritu para lalo nyo pa siyang makilala. So ito na yon. Everyday tayong nagsasalo-salo sa salita ng Diyos. Everyday tayong nagsasalo-salo sa kanyang Espiritu na pinagkaisang katawan, lumalakad ng maayos at may karunungan, kaalaman, katarungan sa pagmamahal ng salita ng Panginoon. Anong sinasabi dito? Nagdarasal si Paul na lalo pa tayong bigyan ng karunungan para sa banal na Espiritu. So kung ang banal na Espiritu na yan ay hindi ka nag-grow, kung ang banal na Espiritu na yan ay hindi ka nababago sa iyong lustful desire, kung ang banal na Espiritu na yan ay pride lamang ang binibigay sa iyo, kapatid, nakakatakot yan, hindi yan sa Diyos. Kasi ang fruit ng Spirit ay hindi yan. Grow. Okay? Kailangan ng tao na mag-grow. Kaya kita nyo, proud na proud ako sa inyo kung paano kayo nag-grow sa bawat araw. Sobrang saya ko, maniwala kayo mga kapatid. Dati nag-iisa lang ako sa Panginoon na lumalakad. Ngayon kita nyo kung gano'n na tayo kadami. Diba? I mean, kilala talaga ng Diyos ang kanyang tupa. Maniwala po kayo. Dati nag-iisa akong lumalakad sa Panginoon kasi nung nalaman ko yung salita ng Diyos. But now, kita nyo, diba, ang dami na natin na lumalakad sa Diyos ngayon kasi nga, alam ng Panginoon ang tupa niya. Okay, pakinggan nyo to. Anong sabi dito? Ephesians chapter 1, verse 17. Hinihiling ko sa Diyos, ang dakilang Ama ng ating Panginoong Hesus, na bigyan na kayo ng karunungan. 18, ipinapanalangin ko rin na maliwanagan ang inyong puso't isipan para maunawaan nyo ang pag-asa na inilaan niya sa atin at napakahalaga at napakasaganang pagpapala na ipinangako niya sa mga pinabanal. Tingnan nyo kung gano'n niya kayo kamahal, kung gano'n niya kamahal, kung gano'n niya tayo kamahal. He is loving, guys. Maniwala kayo. Ang sarap lumakad ng Panginoon araw-araw. Sometimes, yes, makakaramdam ka ng lungkot kasi hindi ka na katulad dati, no? Hindi ka na, Sir Gerald, naka-live na po ako. Hindi na tayo katulad dati. Na-realize mo na, Lord, nung binuksan ko ang puso ko sa inyong salita, ang lungkot pala. Pero ang saya, alam mo yun, hindi mo may paliwanag yung deep joy ng spirit. Yung joy kasi hindi siya makamundong bagay eh. Okay? Yung joy hindi siya makamundong bagay. Pag sinabing joy, ano siya eh? Masyadong matatas. Masyadong hindi siya, alam mo yun? Masaya, malungkot kasi hindi mo na nagagawa yung mga ayaw ng Panginoon. Yung deep, pero may deep joy, which is fruit of the Spirit na hindi pang makamundong bagay. Iba yung joy na parang alam mo yun, basta hindi mo maipaliwanag yung deep joy na nararanasan mo everyday na lumalakad sa Panginoon. Kaya kita niyo ang sinabi dito. Pinapanalangin niya na maliwanagan ng puso't isipan. Diba? Amen? Unexplainable, nanay. Amen. Na inilaan niya sa atin na napakahalaga at napakasaganang, tingnan nyo, napakasaganang pagpapala sa mga pinababanal. Ang lahat ng taong yan at ang mga makakapatid nating matatagal nang nandyan at patuloy na lumalakad sa Panginoong Hesus, mag-isa sa Diyos, kasama kami, kasama ang Panginoon. Tingnan niyo ang mga taong yan. Hindi sila nag-iisa. Akala ng tao, napaka-weird nila. Akala ng tao, weird kami. Diba? But we are not. We have God. More than to anyone. We separate ourselves from being worldly. Yun po yung iniba namin sa ibang believer. Kaya nga po kami yung huling alas dito sa Asia ng Panginoon. Not because of me, but because of the Son of Man. The Spirit of the Lord.
Revelation chapter 1, one of them is the Son of Man, the Spirit of the Son of Man in Asia. Hindi ko ito nalaman dahil sa kakayahan ko. Hindi ito nalaman ng mga kapatid natin dahil sa kakayahan nila. Because of Jesus. Because of God. Because of our Savior. At huling alas tayo ng Panginoon bago siya bumalik para dito. Pakinggan nyo. Ephesians chapter 1 verse 19 to 20. Ano po ang sabi ng Panginoon dito? I pray that God will open your mind to see His truth. Then you will know the hope and the chosen to us have. You will know the blessing God has promised to His holy people are rich and glorious. And you will know that God's power is very great for us who believe. It is the same as mighty power He used to. Wait lang, kinikilabutan ako. Tingnan nyo ang sabi. Tingnan nyo ang sabi. Ma'am Lynn, parehas tayo! Ma'am Lynn, parehas tayo! Kita mo ha? Wala, Ma'am Tid, pareha. Kinikilabutan ako kanina pa. Diba? Kita nyo ha? Kita nyo ha? Hindi namin alam ang isa, pero ramdam namin ang bawat isa ha. Kita nyo ha? Bago ko kinikilabutan ako, kinikilabutan din siya. Pakinggan nyo. Guys, tingnan nyo ang sabi ng Diyos ha. Tingnan nyo ha. And you will know, namumula ko, that God has power is very great for us who believe. It is the same as the mighty power He used to raise up Christ from death. Ito na yon. Hindi ka basta naniniwala sa good news ng Panginoon. Hindi ka basta nag-share kasi ang focus ng tao ay seen, hindi unseen. Mga kapatid, pinupuksa ng Panginoon, Jesus, ang laban espiritual kay Satan ngayon. Maniwala kayo. Tingnan nyo. As we believer, the same power of Christ who raised from death, you as who believe, and the one who, alam mo yun, we believe, we share, we work together with the Lord, the same power of Christ Jesus who raised up from death. Hindi ka basta naniwala. May patutunguhan na paniniwala mo. Ito kung bakit ayaw pakinggan ng mga makamundong tao. Why? Ayaw nilang magbago sa kasamaan ng pagnanasa ng kanilang laman. Kaya humahanap sila ng mga taong ipiplease ang kanilang mga laman. Pakinggan nyo ang sabi. Ha? He used the same power, the same power He used to raise Christ from death and put Him at His right side at heavenly places. When we say right side, guys, gumagalaw ang Diyos, ang Panginoong Hesus nang hindi nyo kita. Bakit matatag si Miss Tinay? Bakit matatag ang pananampalataya ng mga yan? Not because of us, because of His kingdom. His kingdom cannot be shaken, cannot be feared, cannot be backed out. Because the same power of Christ who raised up from death, from Him, we have the same power of Jesus who do not fear to anyone. Tanyo ang sabi. He put Christ over all rulers, authorities, power, and kings. And when we say He put Christ, God always do what is right. Hindi magtatagumpay ang kasamaan. Tandaan nyo yan. Never magtatagumpay ang kasamaan laban sa kabutihan. Never magtatagumpay ang patagong winawasak ang kabutihan. Never. Kasi Christ, Luke chapter 2, pamula po nung ipinanganak ang Panginoon. Maraming tao, authority, spiritual, ang luluhod sa Kanya. Masyadong focus alisin niyo muna ang mundo. Alisin niyo muna ang mundo, okay? Lalo sa mga bago. Sa mga bago po dito, alisin niyo muna yung focus sa mundo. Huminga kayo ng malalim. Kausapin niyo ang Diyos sa salita niya. Never niyo kasing mararanasan yung mga naranasan namin kung ang focus niyo ay nasa mundo. Huminga muna kayo ng malalim.
Kausapin niyo ang Diyos sa bawat araw. Magpapakilala siya. At lagi niyong tatandaan, kapag sinabing, He put Christ on the right side, all authority, rulers, powers, and kings, lahat ng yan ay kanyang hawak. And when we say lahat ng kanya yan ay lahat ay kanyang hawak, ibig pong sabihin dito, lahat ng makakabuti para itama ang pamumuhay ng tao ay never kayang patumbahin. Kung bakit kami ay hindi kayang patumbahin ng kahit sino pagdating sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Ginawan kami ng kung ano-anong storya, sinaraan kami, hindi kami nakafocus doon. Saan kami nakafocus? Sa will ng Diyos. The Lord said, God, will be your done. If this cup is not from me, take it away from me. And that cup is representing as pain. So, hindi inalis ng Diyos, kung hindi inalis ng Panginoong Diyos sa ating tagapagligtas na Panginoong Jesus, ang pain sa cup. What do you think that God will take the cup of suffering also from us? No. Because in your suffering, in your low weakness, His power is what? Sufficient. Pasalamatan mo ang Panginoon sa kahinaan mo. Sa kahinaan mo sa salita niya. Why? His power is sufficient to your weakness. Amen. Kaya kita nyo, anong sabi dito? He gave him authority over everything that has power in this world or in the next world. Kita nyo ha? Kita nyo? Kung bakit walang makakarating o makakapasok na ibang masama in the next world. He put everything in Christ. Eto lang yan guys. May bumabagabag sa aking isipan na gusto kong itanong sa Diyos. Wala akong confirmation dito. Pero nung bumaba ang Panginoong Diyos, yung Diyos na hindi nakikita, na bumaba as naging flesh, alam mo yun, may gusto kong itanong dito but alam kong hindi pa ito yung tamang panahon para tanungin ko yung Diyos about dun sa tanong ko. Kasi may tanong kasi ako dito mga kapatid, siguro share ko na lang din. Ibig bang sabihin, yung Diyos na hindi nakikita is, totally, yung glory niya nandun pa rin. Pero yung pinaka-Diyos na hindi nakikita, yun na siya, yung nagkatawang tao. Yung glory niya is nasa heaven. Kasi binanggit siya sa Revelation 21 or 22 kung di ako nagkakamali. Ito yung parang bumabagabag sa akin na parang, Lord, ano ba to? Iisa ka na ba dyan? Ikaw na lang ba talaga dyan? Yung spirit, yung glory na hindi nakikita, yung Diyos na hindi nakikita, ikaw na ba yan? Dun sa nagkatawang tao na si Kristo, na ating Panginoong tagapagligtas, iisa ka na. I believe that the Father, the Son, the Holy Spirit are one. I believe of that. Okay? Ang gusto kong malaman ngayon, sa Panginoon. Hindi pa ako nabibigyan ng confirmation dito. Kasi nabanggit sa Revelation 21 or 22. 21, kung di ako nagkakamali. The Lord Jesus Christ, our Lamb, will be forever with us, kasama doon. May binanggit doon, and the glory of God. We will not have the sun and the moon, because the glory of God will our light. May binanggit doon, kaya ako nagkameron sa kaisipan ko na, wait lang. So the Lord Jesus Christ, we will be with us. Kasama natin pang habang buhay. Hindi pinanggit doon na makakasama din natin. Kasama natin ang Panginoon. Pero yung glory niya. Binanggit doon, and the glory, and we will not have the sun and moon. Because the glory of God, we will have the light. So parang, ang iisip ko talaga dito mga kapatid,
yung Diyos na mismo na makikita natin doon is Jesus. Jesus. Maniwala kayo. Well, ito ang pumapasok sa isip ko sa bawat araw kapag papasok sa akin ang part ng revelation about the glory of ganito. Wala kayong ibang makikitang Diyos sa great white throne right now. The one who's sitting, Revelation chapter 21, in the white great throne, and the one who will judge the world, the dead and the life, the dead and alive, is Jesus. Jesus. So yung Diyos na nagsasalita noon, na bumaba, yan ang makikita niyo doon. Okay? Kaya anong sabi dito? Pakinggan nyo. He put everything under Christ's power. Guys, may binanggit din sa 2 Corinthians chapter 15, kung di ako nagkakamali. He put everything under Christ. But when we say everything, hindi kasama dito ang Diyos. Okay? From Christ to all. But sinabi kasi dito, wag kayong mami-misinterpret ha. May sinabi kasi sa 2 Corinthians chapter 15, kung di ako nagkakamali, He put everything under Christ. But when the scripture say, when under Christ, God is not, alam mo yon, kasama. Kaya, alam mo yon, humihingi ako ng, sa Panginoon, Panginoon, ano ba to? May maririnig pa ba kayong boses na glory sa inyo? Yes, kaya ang sabi niya, I am who I am. Diba? Amen. Kaya niya sinabi, I am who I am. Mga kapatid, from 2,000 years, kung paano ginulantang ng Panginoon ang Jerusalem, ang mga tao that time, kung paano niya pinahanga ang mga tao, kung paano siya nabuhay muli, at kita yun ng 500 taong people na tao. Ngayong generasyong to, ipapakita niya na kamangha-mangha siyang Diyos. Kung ikaw ay normal na tao na lumalakad sa mundong to, hindi mo malalaman kung ano yung kalooban ng Panginoon. Pero kung gising ka espiritual, malalaman mo, yes, He is everything. Kaya, alam mo yun, kailangan niyang gumamit talaga ng katawang banal. Kailangan niyang gumamit ng banal na katawan. Kaya nga nung siya ay nasa sinapupunan pa lang ng kanyang ni Mary, ni Mother Mary. Alam mo yung nangyari sa kanya? Sa tiyan pa lang ni Mary, banal na siya. Why? Wala siyang ama na seed of Adam. Hindi siya descendant ni Adam. Okay? No. He bear by the Holy Spirit. And when we say Holy Spirit, banal ito. Kaya mga kapatid, nung sinabi, may sinabi kasi dito, yung asawa ni Pontius Pilate ba? Or Herod? Pontius Pilate, Pontius Pilate, na meron kang papataying banal na tao. Yun na po yun. Jesus. Sa totoo lang po, sometimes nakakarinig kami sa ibang tao na masyadong OA. At yung napapakinggan naming taong to ay manggagaling pa sa mga taong naniniwala sa Panginoong Hesus. Kasi nga sa religion sila naniniwala hindi sa kanyang salita. Minsan, ang pagmamahal po kasi sa Panginoon deep. Deep. And when we say deep, masyadong malalim. Maniwala po kayo. Malalim po ang pagmamahal o ang salitang pagmamahal sa Panginoon para ma-realize ng bawat isa kung gaano namin ipaglalaban
ang salita ng Panginoon hanggang aming kamatayan. Walang dagdag, walang kulang. Salita niya lamang. Tandaan niyo po yan. Kailan po ako nagdagdag o kailan ako nagdagdag sa salita ng Diyos? Ang binabanggit ko lamang po ay salita niya. Diba? So, alam mo yun, napakabuti maniwala kayo. Sobrang buti ng Diyos. Magpatuloy tayo, guys. Anong sabi dito? Ephesians chapter 1, diba? Ang bait-bait ng Panginoon namin. Ephesians chapter 1, verse 23. The church is Christ's body. Ano pong sabi? The church is Christ's body. So, one body to. Katawan mismo ng Panginoong Hesus ang ating simbahan.